Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito ay isang reaction video ni Rob Trip. Senator Coco Pimentel calls for urgent action on impeachment case against BP Sara. At ito ay kala ko pinuspon, no? At ito ay Senate on pending impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Alright, panoorin po natin guys, and let's do what? Ito sa ating reaction video ni Rob Trip. Alright? Natin yung guest natin today. Rare opportunity dahil lagi ho siyang busy at mas magiging busy kapag nag-start na ho yung local campaign. He's former Senate President, now Minority Floor Leader, Coco Pimentel. Hi sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Sally, and to everyone sa Senate Media Corps. Sir, una, dahil ito yung pinakamainit na usapin, ang impeachment, may we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Kasi yun ang naging conclusion ko after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Diniscuss ko rin to sa legal staff ko. Yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi, ano yan hindi naman yung technical na salita na English ano yan normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution na nasabi dun, isunod agad. Again, so parang common. Ayan, sa tingin ko, mapepending yan, no? Ito pa rin ay pinapabilis ang impeachment ni Sara, no? Common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. So, isabihin na kumilos kayo agad. So, yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad na-actionan itong articles of impeachment against BP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o yung aming mismong di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So, nakita niyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, may statement siya na hindi nga sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So, masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yun compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, kilusan agad. Aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron din isinabmit na opposition paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is, after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Constitution, plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives sa abalahin na. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment, ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung Korte. Ganun po yun. So, pwedeng mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga kasi kung Senate leadership kasi initiative na yun. inisip ko na
obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola, kailangan siya magtawag ng special session. Hindi, paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangan magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros, nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si Majority Leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So, pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG, and then Mav, and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing and everybody's been discussing legalities all this time ever since the impeachment first came out and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado na mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So, pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So, what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ko nakatingin sa mood eh. Oo nga naman, no? Dapat dating pa nilang ginawa yan, no? Kung talagang gusto nila yung ma-impeach si Sara. Ayan, Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa? Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment? Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo. Noong umpisa pa. But Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is really political. Yes. Pero pagdating sa proceedings, sa forma niya, legal. It's like a court. Yeah, pero ang mga judges mo, puro politiko. Correct. At the end of the Hindi day, rin sila lahat abogado. Correct. At the end of the day, you will look at your conscience. Pero yung mga procedure dito dapat sundin. Pag sinabi ng Constitution, forthwith, mag-trial na tayo. Dapat gano'n. Sundin. Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary. And ultimately, it's a numbers game. Hindi ba ganun yun? So kung babalik po tayo dun sa, kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala. Okay, wala kaming hand on yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So, tama yun. So, no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan na, dapat aksyonan na officially ng body. So, dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta na siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, ito sir. ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda siguro gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lang.
If you were Senate President now, is that what you would have done? Focus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But focus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nangampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi Wala, isang tabi ang kampanya. Under the Priority ang impeachment. isn't that a very big ask of your colleagues? Part of the job description. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign. Pero tignan mo ha, nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang. Alik! Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against VP Sara, maaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka criticism. So anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi hindi na ginagamit yung fourth read, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami. No? Ang dami namin time. Pwede nga ngayong March eh. March. Pwede na mag-start sa March. Pero sir, ang tanong, kasi may 3 petition na ngayon sa SC, isa for the immediate na pag-convene ng Senate as impeachment court, yung dalawa na nanawagang i-TRO pigilan itong impeachment trial kay VP Sara. Ang tanong, meron bang jurisdiction ang Korte Suprema sa ganitong impeachment issue? Kasi sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi pwedeng i-touch ng Supreme Court yung ganitong... Hintayin natin yung ng decision ng Supreme Court. Pero meron pa kasing political question eh. Open pa rin yung concept ng political question, although lumiit daw yung 1987 Constitution, nandun pa rin. So baka itong sitwasyon na to ay bagsak doon or pasok doon sa political question. Okay, ma'am. Ay, meron ka pa, RG? Sir, sinasabi po ninyo na pwedeng yung Senado magpatawag ng session by itself. Paano po yung magiging process nun, sir? How would it go about? Mag-convene kami. Tapos as a body, and then i-declare namin that this is the impeachment court. The impeachment court is now in session. Then, daanan na namin yung preliminaries. Sir, pag ganun, kahit po hindi in session yung House, okay lang po yun? Kasi kaya nga yun ang conclusion ko na okay lang yun. Kasi tingnan ninyo, kailangan pa presidente pa magpatawag na pati ang House, mga members of Congress, magre-report dun sa Batasang Pambansa. To do what? Ang kinukonvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Sir, yung mga ganitong usapin po ba, makikita siya sa current impeachment rules ng Senate? Or this is kakaibang pangyayari po talaga? Ang makikita mo sa current impeachment rules ng Senate, itong hawak ko, resolution number 39, ay kung basahin mo yan, you do not get the impression that the Senate must be in session as a legislative body. Kung tutuusin, ano rule yun? May in-examine na namin ito. May rule 11 pa nga rito. Sir, yun approve under 19 Congress? Ito yung, ano to? Rules of impeachment. Sir, ito ay yung dati ng rules of impeachment na ginamit na pwede pang gamitin. Your impression, but is it categorically stated Na kailangan na naka-legislative session or hindi? Hindi nga, kasi kung So categorically it's not an interpretation, Hindi, sir. kung categorically stated na we must be in session as a legislative body, surrender ako. Hindi nga eh. Ano yung nakalagay, sir? Specific? Wala, ito nga eh. Tignan mo ito. Na rule. Yeah, but you can also interpret it the other way. Since wala nakalagay, it's really at the discretion of the majority. Precisely, but if you look at this constitution, ganun din eh. There is no requirement that you must be in legislative session. Kaya tatanong, kung ganun ang posisyon ng majority, tinatanong mo sila, saan nyo nakuha yan? Yung impression na yan. But the same question can also be asked of you. Saan yung kinuha yun? Kasi that's also just one interpretation. Precisely, ang kinuha ko yun sa obligasyon namin to the trial should forthwith proceed. So nothing is categorical. That's why we have this debate. Kaya kinukonvince nga natin yung ating mga kasama rito sa Senado, including the Senate President, na logical yung ating posisyon. Logical, may legal basis. Tingnan na lang natin itong Rule 10, dito Rule 11, Rule 10. Ano nakalagay, sir? Nakasulat dito at 2 o'clock in the afternoon or at such other hour as the Senate may order of the day appointed for the trial of an impeachment, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, etc. Kung basahin mo na lang yun pinapakita na
kahit merong legislative business, priority si impeachment. Kasi isuspend mo ang legislative business Itigil kung mo. meron. So, priority. Kung talaga. meron. So, ibig sabihin nun, pwedeng wala. Sa rules nyo yan. Correct. So, pwedeng wala. And then, kahit nga meron, isuspend mo eh. But, yeah, kaya nga, kung your rules can always be suspended with unanimous consent or majority numbers of the Senate. The impeachment rules. Yeah. Iba na to. Or any internal rule of the Senate. If the majority so decides, you can always suspend it, set it aside, even amend it. Amended, yeah. Pero, as long as hindi pa amended, ano sundin yan namin? yung existing. Mag-imagine kami na as if amended. Dito muna tayo sa wording of the existing, di ba? Kung how it is written, dito tayo. So all of this taken into consideration, ayaw nila gawin yan ng majority. So ibig sabihin, it stands to reason, ayaw nila ng impeachment. Hindi ko pa masabing ayaw ng majority. Kasi, Yeah, but how else do you explain why they do not share your view? okay, attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakusapin niyo sa SP? Sabi ko sa SP, sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Sulatan ko ulit. Para siguradong in writing. Okay, ma'am. Follow up. Sir, isa lang po. Sige. Yes, Apo. ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni SP na baka better na wag na tayo mag-start kasi ang dami pang questions sa SC. Baka mamaya raw po, nagsimula na kayo and then ma-invalidate yung mga gagawin ninyo dahil mag-desisyon on the contrary yung SC sa mga petitions po. Masyado nang maingat yun. That's too cautious an approach. Maganda rin may cautious siya pero not too cautious na pagbasa mo ng Constitution and trial in the Senate shall forthwith proceed. Sabi. Yun ang sabi. So, you do not be too cautious na hindi mo sabihin, huwag na ingat tayo rito kasi baka ma-question tayo, huwag muna tayo mag-trial. Huwag muna sa July na natin i-trial. Sirang-sira ang meaning ng forthwith eh. Pero sir, may nangyari na ba in the past na... Meron pa pala itong Rule 11 namin sa existing. Last sentence ng Rule 11. The adjournment of the Senate sitting in said trial shall not operate as an adjournment of the Senate as a legislative body. So tignan mo, the other way around, ganun. Pag-adjourn na si Senate as an impeachment court, hindi necessarily adjourn si Senate as a legislative body. So ganun, hiwalay talaga. So whether or not in session ka as a legislative body, pwede kang in session as a Senate impeachment court. So nandiyan sa Rule 10 and 11 ng impeachment rules. Ano yung tanong mo? Meron na po ba in the past na nangyari na merong impeachment trial or hearing sa Kamara na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema? Yeah, personal knowledge, wala akong maalala. Kasi, nag-TRO ba? Yun. Oh, so pwede... So, naging moot. Yeah. Iba yun. Ang TRO kasi hindi naman inutos na talunin nyo sa butuhan. So, ang TRO is stop nyo lahat. So, that means that that house yun is house, no? So, that means that previous house believe that it was, ang position nila, it's a political question to be decided by the political institutions. Kasi sir, yung prayer ng petition ni VP Sara ngayon, mag-issue rin ng TRO para mapigilan yung impeachment trial. So, ano yun, kung sakali bang pakinggan ng Korte Suprema, pwede rin hindi sundin yun ng Congress, ng Senate, ng House, kagaya ng ginawa ng House? Saka huwag na natin unahan yun para maganda rin ang desisyon ng Supreme Court, hindi nila in-anticipate ang kilos ng Senado. Okay, Amor. Sir, are you also planning to talk to the other senators para ma-convince po sila about your position na kailangan na talaga ng special Si session? SP na lang siguro ako diretso para hindi lumalabas na gagapang ko yung majority. Minority kasi kami. So si SP na diretso. Opo. And what happens if si SP mag-stand firm na hindi talaga siya magpapatawag ng special session? What will be the next action then? Focus muna. Focus muna. Then, pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Ganun siguro kasi. Because if this is really a political question, then therefore it is a legitimate political issue. Diba? For the people. Pero at sa side po ninyo, pagka ayaw talaga na mag-call ng special session after the caucus, wala na po kayong magagawa. Out of your hands. Kasi aminado naman kami na yung special session, dapat ginusto rin yun ng majority, ng quorum. Kasi kunyari, pinilit namin ni Senator Risa Ontiveros na mag-special session kami dalawa, aminado din naman kami, walang bisa. Wala kami quorum eh. Yung pagkapakikipag-usap kay SP, kailan nyo po plano? And ano po yung nakikita nyong timeline for the caucus? And ano yung timeline ninyo for impeachment trial dapat? I'll try to talk to him ASAP. Kung andyan siya ngayon, kausapin ko siya. Pero yung subsequent, ano yung mga dates,
kontrolado na niya yun na SP. But as far as you are concerned, sir, kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. March na kasi medyo prepared naman si SP na, pina-review na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we reaffirm the existing rules para lang wala nang issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. So kaya po siya sa March, you think? Oo, kasi when I use the word trial lang, medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin, the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-upisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Pero nag-convene na po yung impeachment court by March. Yan po yung dapat timeline niyo. Kasi para walang question na dun sa subsequent steps, dapat convene na kami as a court. Opo. Sir, alas na po, dun sa rules, kasi currently dinadraft daw po ng Senate Secretary and ng legal team ng Senate. Do you also plan, parang kailangan pong linawin yung provision na kung kailangan ba talaga nakasession yung Senate or not? Or are you, meron po ba kayong participation kayong mga senador dun sa pag-draft ng rules? May participation. Pero siyempre, inaaral na nila ngayon yan with lawyers, yung nag-practice din sa korte para yung rules of court, yung mga necessary ilagay, i-propose nila as amendments. Pero may role ang lahat ng senador kasi we approve the amendments or not. Basta po, we can live with the existing rules. Meron na nga, nagamit na nga ito. O, may na-convict na nga under these rules. Pero kayo, sir, satisfied niya doon sa existing rules? Sa tingin niyo, hindi na kailangan It amend? can be improved, pero depende na sa proposal. It can be improved kasi, kunyari galing naman sa rules of court lang, ano na lang yun, elaboration na lang. Like may mga suggestion na include na yung pagtanggap ng evidence sa online o kaya yung visual presentation ng mga evidence. Pwede, pero may reservation ako doon, pero open mind lang ako doon. Pero yung mga affidavits, etc., judicial affidavits, okay yan. Sir, can you say na ngayon malakas na yung clamor sa Senate para mag-convene as impeachment court? Kasi sabi ni SP, parang kailan masasabing may clamor? Ilan ba yung nananawagan? And then yung mga nananawagan, parang may mga political inclination, may mga biases. So can we say, sir, ngayon na malakas na yung clamor sa Senate? Siguro, the mere fact na tatlo na daw kami, so lumakas na. Hindi ba? So, baka may momentum na yan. Ay, okay, Jan. Halimbawa magsimula po yung trial March, April, then kung tatawid po ng 20th Congress, paano po yung magiging composition dahil tulad po ninyo, graduating po kayo, yung mga re-electionists po, baka hindi makalusot lahat. Paano po yun? Back to zero po? Hindi. Dapat tuloy siya sa court. Tuloy. Naka-record naman lahat yan. Naka-transcript yan. Tapos, I'm sure may video recording na. Kahit yung bagong senador, he or she can review the proceedings. Wala na problema sa pag-review ng proceedings. Iba na nga ngayon, may video na eh. Dati yung new judge sa korte, titignan lang niya yung transcript, hindi niya nakikita yung behavior o tono ng witness eh. Ngayon, may video recording na. Kahit balikan mo, makikita mo na. Ano yung demeanor, ano yung tono ng boses. Sir, hindi kaya naging sobrang maingat si SP Escudero sa nagiging hakbang dito nga sa impeachment? Kasi kung saan mapatalsik si VP Sara, potential na mag-benefit po siya dito. Hindi never tayong magkaka-impeachment ng VP kasi Lahat potential. Lahat potential beneficiary ang SP. Pero hindi automatic yun. Ayusin natin yung kasi akala ng iba na pag mabakante ang Vice President, automatic ang Senate President ang magiging Vice President. Hindi po ganun. Mamimili po ang Presidente, ang incumbent President, from among the members of the Senate and the House, but needing the concurrence of the members of the Senate and the House. Ay, Mav, okay. Sir, kapag alam po halimbawa mag-start na po yung trial, kasi po di ba mayroong period na after June 30 na 12 na lang yung sitting senators. Paano po yun? Pwede pa rin po ba mag-trial kung 12 na lang po sila? Will that be valid, sir? If ever matuloy, could I decide nila, yung mga naiwan na ituloy nila, ako, I find nothing objectionable doon. Pero siguro, better na lang na i-defer na muna nila. Hintayin na nila yung bago nilang kasama. Sir, bang ikaw yung Senate President, pero bang pagkakataon na may muntik na may sampang impeachment case dito sa Senate? Wala. Kay Sereno. Ayun, oh. So sir, ano yun, tama ba yung estimate ni SP Chis na hindi gagastos ng more than 1 million ng Senate para sa impeachment ni VP Sara? Okay yun. Okay yung Maliit lang talaga magiging expenses sa Senate. Ni SP. Kasi
hindi dapat maging reason yun na mag-bloat ang expenses. It's the same venue, the same building, it's the same place. It's the same offices na meron ng mga legal staff. Kukuha ka siguro, papalitan mo siguro yung consultant mo, yung sa ibang topic mo na consultant, sa tax. In this time, kukuha ka ngayon isang lawyer na nagpa-practice sa before the courts para mag-guide ka. Pero yung mga individual senator, may mga individual additional expenses. Papalitan mo lang yung saan yung focus mo. Okay, from Billionario. Good morning, Sen. Hannah po from Billionario. Sir, nag-release po ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to SP Cheese. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the COMELEC has ruled the finality on March 23, 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Isira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationery ko yung PDP Laban, di ba? Alright guys, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video ni Rob Trip, and see us again the next one. Dito kay Coco Pimentel, no? Sa kanyang urgent action on impeachment. Sa March na daw, no? Pinamamadali na. Alright, maraming salamat and peace out.